Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Senate President Escudero opisyal nang nanumpa bilang presiding officer ng impeachment court. Pasada Balita. Pangulong Marcos, personal na pinangunahan ang pagsisimula ng Brigada Eskwela. Pasada Balita. DOTR, aminadong hindi sapat ang isang buwang pagpaplano para sa EDSA Rebuild Project. Pasada Balita. Halos 10,000 Chinese POGO workers sa bansa hinahagila pa rin ayon sa PAOK. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, kabuwang asset ng Bangko Sentral ng Pilipinas o kabuwang asset ng mga bangko sa Pilipinas lumobo sa halos 27 trilyong piso ayon sa BSP. Pasada Balita. Sa balita sa bayong dagat, palit ulo o palitan ng bihag sa pagitan ng Russia at Ukraine, matutuloy na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas, Pilipinas, natikman ang una nitong pagkatalo sa AVC Women's Volleyball Nations Cup kontra Hanoi. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga benepisyo ng buko, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Solen Yusuf ibinida ang kanyang mga obra sa isang art gallery sa Makati. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw nito ng Martes na, ngayon po ay Hunyo 10, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng ipilang may todong lakas. DWIC 882 sa Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita, Drew Nasino, John Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang alas 6 na ng morning, sa detalye nga ng mga balita. Pasada Balita. Matapos ang mahabang debate sa Senado, opisyal nang nanumpa si Senate President Francis Keys Escudero bilang presiding officer para sa nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, inaasa namang manunumpa mamayang alas 4 ng hapon ng iba pang senador bilang senator judges. Nilinaw na mga senador na ang panunumpa ni SP Escudero ay hindi pa nangangahulugan na formal lang nag-convene ang mataas na kapulungan ng Kongreso bilang impeachment court. Bukod dito, na-i-refer na rin ng Senado sa Senate Committee on Rules ang impeachment laban sa Vice Presidente. Natakda na mabukas, Hunyo 11, ang pag-convene ng Senado bilang korte at ang pagsisimula mismo ng impeachment trial ni VP Sara. I, Francis Cheese G. Escudero,
solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Yan po ang tinig, bahagi po ng talumpati o bahagi po ng panunumpa ni Senate President Francis Cheese Escudero. Pasada Balita. Nakaugnay na balita, panunumpa ni Senate President Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Malaking hakbang sa impeachment process. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Isa daw giant step sa impeachment process na naganap na panunumpa ni Senate President Cheese Escudero kagabi bilang presiding officer ng impeachment court. Itinihag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Cayetano, sinabi ni Senate President Escudero na symbolic ito para sa pag-uumpisa ng impeachment process, pero para sa kanya, higit ito sa pagiging simboliko dahil aktual na itong sinimulan ng impeachment process. Susundan pa ito ng panunumpa ng mga senador bilang impeachment court judges mamaya at magkukonvene sila bilang impeachment court sa huling araw ng session. Ayon kay Cayetano, wala namang senador na kumontra sa pagkukonvene nila bilang impeachment court. Pero asahan niya na marami pang pwedeng pagdebatihan mamaya hanggang bukas kung saan mag-a-adjourn sinigina ang kanilang sesyon at magsasara na ang 19th Congress sa June 30. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So, in one sense, may one giant step today, but in another sense, expect many more questions and debates tomorrow and Wednesday. So pag nag-convene na kayo sa impeachment court, doon isa... Samantala, sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na kapag nanumpa sila ngayong araw bilang impeachment court judges, constituted sila bilang impeachment court pero hindi pa sila convened. Sinabi naman ni Cayetano na constituted bukas kapag nanumpa na sila lahat, na ibig sabihin buo na silang bilang impeachment court pero magtitipon pa sila sa Miyerkules. Meron anyang ganitong qualifier dahil gusto pang magsalita ngayong araw ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa naturang usapin. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Posible namang resbaka ng pamilya Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito. Ito mismo ang tugon ni dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares sa gitna ng alitan ng pamilya Marcos at Duterte, at kahit may impeachment na kinakaharap si Vice President Sara Duterte o wala. Sa panayam ng DWIC, sinabi ng abogado ni Attorney Colmenares na malaki ang magiging epekto sa Pilipinas kapag nakabalik na sa pwesto ang pamilya Duterte. Una nang inihayag ni PBBM na bukas siya na makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ang sigurado yan sa 2028, kahit ano pa mga reconciliation yan, bibirahin talaga siya ng mga Duterte. Kahit siguro makipag-peace ngayon yan sa kanila. Pero vengeance yan talagang, at ang sama ng epekto sa Pilipinas pag nakabalik yung mga yon. Kasi 6 na taon yan na benggansa. Na bira dito, bira doon. Po ang tinig ni dating Bayan Muna Party List Representative Attorney Nery Colmenares sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Batay sa inilabas sa survey ng tugon ng masa ng Okta Research, 78% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni VP Sara impeachment sa Senado para tumugon sa mga kaso at linisin ang kanyang pangalan.
13% naman ang hindi sumang-ayon habang 9% ang nagsabing hindi nila alam ang sagot o walang sagot. Ayon sa Okta, malakas ang suporta ng publiko na dapat panagutan ni VP Sara ang mga paratang laban sa kanya. Isinagawa ang non-commissioned survey mula April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na mga respondent. Pasada Balita. Agsimula na ang 3 araw na kilos protesta ng Akbayan Party at iba pang civil society groups para himukin ng Senado na agarang simulan. Actually, sisimulan na nga po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magpapatuloy na sabing protesta hanggang bukas po ito, Hunyo 11. Ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, layunin ng protesta na iparinig sa mga senador ang panawagan ng mga mamamayang sumunod ang mga senador sa kanilang constitutional duty. Kabilang din sa mga lalahok sa action sa aktibidad ang ilang civil society groups at political formations tulad ng Tindig Pilipinas, ML Party List at ilang trade union. Pasada Balita. Walang batayan para madaliin ang proseso ng impeachment. Tugon naman ito ng Senate President Francis Escudero sa panukala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na tapusin sa loob ng 19 na araw ang impeachment laban kay VP Sara. Giit ng Senate President, ang dapat nilang gawin, magbigay ng patas na pagdinig para sa panig ng prosecution at depensa at magdesisyon ng mga senador batay sa ebidensya at paniniwala. Ayon kay Senate President Escudero, sariling pananaw lamang ni Sentol at hindi aprobado ng Senate Plenary ang panukala nito na tapusin nila ang impeachment laban sa Vice Presidente hanggang June 30 bago naman matapos ang 19th Congress. Naniniwala pa ang Senate President na maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial tulad ng mga kaso sa Korte at ng sa Senate Electoral Tribunal o ang SET. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na bumalangkas siya at naghain ng sariling resolusyon sa Senado upang ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Senador Padilla na wala namang kinalaman ang kanyang resolusyon sa pinaikot na draft resolution ni Senator Ronald De La Rosa sa iba pang mga mababatas. Ayon kay Padilla, may kanya-kanya silang isip, kaya kanya-kanya sila nang gawa ng resolusyon. Gayunman tumanggi si Padilla na idetalye ang kanyang batayan para ibasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Iginiit pa nito na Duterte sila kahit anya siya ay sunugin, ay mangangamoy Rodrigo Duterte siya. Pasada Balita. Major Indulgence, Mr. Senator, number 1 Senator. Sino po bang pinaglilingkuran ninyo? Alam mo, ganyang bagay, wala naman tayong dapat sisihin dyan. Major Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Kung hindi lang yung mga komandidato dahil ang katwiran nila, kung di naman kayo komandidato, hindi naman kayo boboto. Diba? Kaya may mga taong, kumbagay, ginagamit din yung karapatan nilang wag bumoto upang sa kalaunan, hindi sila masama sa mga masisisi or makokonsensya kung ano man ang gagawing performance ng kanilang binoto. So siguro, lessons learned na actually unti-unti nang nagbabago, di ba? Yung pananaw yung ng mga kababayan nating botante, no? Kasi may mga pagkakataon na kahit apoy, alam mong na mapapaso kapag hinipo mo. May mga kababayan tayong gusto talagang mapaso muna para paniwalaang ay nakakapaso pala. Ano ngayon ang ibig sabihin? Try and try yan. Ibig sabihin, nakita nyo na po ang resulta ng pagboto nyo sa mga taong iniluklok ninyo sa pwesto. Bakit malakas ang loob kong nyo? Hindi naman ako bumoboto Alam naman ng bawat mamamayang nakikinig sa atin yan. Na ever since na maging botante ako, hindi ako bumoto. Kaya pala, di ba? Nagugulat si Alan Luigi Flores. Nakikinig ba?
Hindi na ano siya kahapon na nagulantang kahit naka-honeymoon sila ng kanyang bagong kasal kasi sila. Kaya pala hindi tayo pinapansin. Naka-focus pala. Anyway, yung sa akin lang, magsilbing aral o sinasawag sa wikang Ingles, lessons learned. Yan. Di ba? Na sa mga susunod na halalan, kung sino po yung alam ninyong magsisilbi sa sambayanan at hindi sa isang tao o pamilya ang susunod na iluklok ninyo. Pagsisilbihan kayo. Tayo. Di ba? Hindi si at sina. Dapat tayo. Dapat diba? Sabi nga ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Boss ko. Ba't napunta sa Iba pala yung boss pala yun. Di ba? Tama rin lang naman di ba? Kung ang sa pinapalagay ninyong hindi naman makatutulong or makagugulo lang, huwag nyo na iboto. Di ba? Meron niyang kasabihan in English again, pero tatagalogin. Oh my God. Ang payaso raw na clown o ang clown, pag pumasok sa isang kaharian, hindi siya nagiging hari. Alam mo nangyayari? Yung palasyo nagiging parang yung tirahan ng payaso. Di ba? Okay. Di ba? So, kung may mga payaso na sa Senado at sa Kongreso, huwag na po natin dagdagan. Di ba? Hindi natin dagdagan kasi hindi naman na tayo ang kawawa Ang kawawa na yung mga susunod na henerasyon natin. Naman. Kung puro payaso ang iluluklok natin sa pwesto. Hindi lang yung susunod na henerasyon, ang buong bansa. Ang hirap nung pagka mag-opening statement sila marinig may ibang kababayan natin na kumakanta nang hindi ng lupang hinirang Alam mo kinakanta niya? Ano? Send in the clouds. Di ba? Parang ang laking kahihiyan. Ako, Star Spangled Banner. Di ba? Ang laking kahihiyan, di ba? Na sa ibang bansa, pinagtatawanan tayo. Di ba? Yan ba ang ginagawa niyong mga senador? Yan ba ang mambabatas na tinatawag? At ginagawa nilang batayan din kahapon yung impeachment din sa ibang bansa. So, yun ang anyway, isa sa mga pinagbabatayan nila. Isa pang nakakatuwa, di ba? At nakakainis. Isang abogado. Oo nga pala. Parang hindi niya yata alam or medyo nakalimot yata siya sa kanyang pinag-aralan sa law school. Kung ako yun ang tama, na simpleng-simpleng forthwith. Hindi raw agad ang Tagalog. Pilitan tuloy akong i-google. Hindi naman talaga agad ang mo ba kay nakalagay. Miriam yan? Kay Google kay Mr. Google. Ay, kay Google. Ako kay Miriam ko tinanong. Ang nakalagay, hindi nga naman agad. Pero ang nakalagay, kara-karaka. Kara-karaka. Ibig sabihin, agad-agad. Mabilisan. Ngayon na. Now na. Alam ko ay Espanyol yan, ng agad-agad. Sige, mamaya na tayo dyan, Senator Judge. Binabanggit lamang po namin kasi medyo lumilihis di ba? Ang pinag-uusapan dito is yung impeachment sa isang isa sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, di ba? Na kinu-question ng ilang mga naging hakbang. Bigla mong isisingit na sunugin mo man ako mangangamoy ganito ako. Sunugin niyo ako! Sana kumanta ka na lang. Sabi. At sa kaugnay pa ring balita, inimok ni Lyceum of the Philippines College of Law Dean Soledad Mawis ang Senado. Nasimula na ang impeachment trial ni VP Sara. Sa panayan ng DWIC, sinabi ni Attorney Soledad Mawis na hindi na ang impeachment ang issue kundi ang desisyon ng Senado kung sisimulan pa ba ito. To be honest, sir, this is the first time it happened na parang bakit ang tagal na hong naibigay nung Pebrero pa? Bakit ang tagal-tagal hindi nagsabing mag-eleksyon? Okay, nag-reconvene na ngayon, nag-resume na. Bakit pa rin hindi ginawang constitutional body ang impeachment court, ang Senado? So talaga kumbaga sa aspetong legal, marami consequences na ang kasagutan. Ultimately, palagay ko ang kasagutan na yun, ang kataas-taas, ang hukuman naman ang papatok. But right now, may panahon pa naman po Meron pang 9th, may 10. Okay? Pwede pang gawin. Okay? Pwede pang gawin. Ang tanong, bakit ayaw po? Binigyan din ni Attorney Mawis na karapatan ng taong bayan ang malaman kung ano na ang mangyayari sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente. Parang neither here nor there kasi sabi, sige June 2, tapos hindi, sige sa June 9. Why the delay? I mean, kaya nagiging malikot ang isipan ng mga tao because
Why? Sasabihin na we have to priority certain. Tama din ho yan. Pero hindi ho ba priority din to? Lalo na-submit na ho yung articles of impeachment eh. At saka, karapatan din ho na bawat panig na ipakita yung sinasabi nilang ebidensya nila. Yan po ang tinig ni Lyceum of the Philippines College of Law Dean Soledad Mawis sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tinalampag na rin ng isang arsobispo ng Simbahang Katolika ang Senado na dinggin na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lingayen Dagupan na Archbishop Socrates Villegas, ang pagkaantala sa impeachment trial ni VP Sara isang kasalanan at pagpigil sa paglabas ng katotohanan. Binigyang din ng dating Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan sa pamagitan ng pag-iral ng batas at paglalahad ng mga ebidensya. Dapat anyang magkaroon ng mas maayos na opisyal ang bansa. Nakasaad sa 1987 Constitution na kailangang agad simulan ng Senado ang impeachment trial sa oras na matanggap nito ang articles of impeachment mula sa Kamara. Pasada Balita. Nabanggit dyan ni Archbishop Socrates Villegas. In English yan eh. Ang nakalagay, ang thought is delaying is a sin. Yes. Diba? Malinaw na nakalagay eh. So ang tanong, yung po bang mga senador na sangkot or sinasabing nagiging dahilan para magkaroon ng quote-unquote delay, pwede na ba silang tawaging senators? Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, sa pang-abogado ang naniniwala na paglabag sa konstitusyon kung hindi didinggin ng Senado ang impeachment laban kay VP Sara. Sinabi nito ni Atty. Cecilio Duca sa panayam ng DWIC sa gitna ng paunti-unting hakbang ng Senado upang simulan na ang impeachment laban kay VP Sara. Ito po, pag hindi itinuloy ng Senado, nilalabag ho nila ang saligang batas. Ito naman po ang sinasaad sa Article 11, Section 3 ng Constitution na kapag ka na-isubmit na sa Senado ang Articles of Impeachment, trial shall forthwith proceed. At sinabi na nga po ng mga framers ng saligang batas, lalo na itong si former Justice Ascuna, na siya daw ang gumawa nitong probisyon na ito, literal naman po na agad-agad dapat magsimula ang trial. Ang sinasabi nga po ng Korte Suprema dito na kapag ka ang batas ay malinaw, hindi na kailangan pang-i-interpret. Binigyan din ni Atty. Duca na maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng Vice Presidente. Ang Senado ay hindi lamang legislative ang function. Meron silang non-legislative function, kasama na nga po dyan yung impeachment trial. At marami pong desisyon ng Korte Suprema tulad ng Balag versus Senate, yung Nery versus Senate, na kung saan ang Senado ay continuing body, na kahit po magpalit ng mga miyembro dahil mawawala yung 12, dahil matatapos yung termino nila, magpapatuloy po ito dahil hindi naman po natatapos ang Senado bilang institusyon. Ang natatapos lang po yung termino nung kalahati. Kaya pwede po itong ma-carry over ayon na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yan po ang tinig paliwanag ni Atty. Cecilio Duca sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tinaman po natin, bago po tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, ito yung mga to convene or to dismiss. Yan yung kahapong pinagtatalunan. Ito po yung mga pumabor sa pag-convene, sina Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel, Senators Alan Peter Cayetano Bongo, Jingoy Estrada, Chiza Escudero, at Senator Sherwin Gatchalian, Mig Subiri at JV Ejercito. Ilan yan? So, siyam sila. Siyam so yung the rest, siyam senators yan. Siyam yung gusto nilang, siyam yung bumoto para mag-convene na. So yung the rest, ang tawag sa kanila, senators na. Hindi, ito naman yung mga gusto i-dismiss. Ito, senators yan. Senators. Kasi wala pa namang decision, i-dismiss Ronald Bato de la Rosa. Expected naman yan. Yan, of course. And Robin Padilla. Sino yun? Senator Amy Marcos. At
eto pa, Francis Tolentino at ang mag-ina na sina Senators Mark at Cynthia Villar. Okay. Gusto sila yung mga Ayaw. Dismiss na. Right. So sila yung mga senators. Talaga. O siya, sige. Tayo po muna ay magbigay daan sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Pasada Balita. Makalipas lamang po ilang mga paalala oras. Senator Winnie Contino. 26 na sandali makalipas ang ika-6 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Pasada Balita. Pasada Balita. Oras na ganap ng 6:30 na ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Inilunsad na ng Department of Health ang pamamahagi ng health packages at medical services para sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2025. Ito'y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga paaralan sa kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni DOH Secretary Ted Herbosa ang pagkilala sa 83 paaralan sa buong bansa bilang health champions sa Bakakay East Central School sa Albay. Tumanggap ang mga ito ng bawat bata malusog kits na may mga gamit tulad ng blood pressure monitor, timbangan, first aid kit at iba pang kagamitan. Namahagi rin ang ahensya ng mga self-care kits para sa mga guro at disaster readiness kits at bawat bata mahalaga kit sa mga piling paaralan. Tiniyak naman ng kagawaran ang pagiging katuwang nito sa pagsiguro sa ligtas at malusog na mga guro at kawani ng mga eskwelahan. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, pinalad tayong makakahuntahan. Isa rin sa mga itinuturing ng suki ng programa, ang mismong tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Binibining Sandoval, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23, ma'am. Good morning po. Good morning. Good umaga po. Kamusta na po kayo, Binibining Sandoval? Po, busy at marami pong nangyayari ngayon. Sa Bureau of Immigration, ng mga parang stories na kailangan po nating sagutin. Alright. Sa inyo na po mismo nang galing, ha? Maraming nangyayari yun dyan. So, unang katanungan. Opo, Binibining Sandoval, anyari. Ano pong nangyari at mismong ang tumbok mismong si Commissioner Joel Anthony Viado na ang binabato ng aligasyon mula mismo sa sinasabing mga kapwa niya empleyado sa Immigration Bureau, Madam. Yes, naglabas po ng statement kahapon si Commissioner tungkol po dito sa issue na to dahil meron pong white paper na umiikot. Supposedly po sinabit ito sa Office of the President. Actually, nung una po gusto niyang hindi na lang pansinin kasi he believes it's really part of a para attack against him. Kasi kung mapapansin niyo po, parang sunod-sunod yung mga anonymous complaints, anonymous issues na nilalabas po itong mga nakaraang linggo. But yun nga po, since talagang this is part of his job, siguro naniniwala siya dahil it's part of his job. Sagutin yung mga ganito po. Ito po talagang mariin niyang itinatanggi dahil tingin po niya yung mga ganito pong attacks na nagtatago po behind anonymous complaints is really a backlash ng mga reforms na ginagawa niya. Ano pa may mga nasasaktan? Ma'am Dana, nagkasama ba si Commissioner Viado sa mga nag-file po ng courtesy resignation? Lahat po ng mga heads ng mga agencies. So, kasama po siya. So, kasama po siya sa hindi tinanggap ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation. Tama po ba? Wala pa po tayo natatanggap ng any information na yun po ay tinanggap ng ating Pangulo. Po. So, binabanggit po nyo, tama po ba na quote-unquote white paper ang pinaikot? Pirmado po ba? At may mga na-establish po ba na talaga mga empleyado ninyo
ang nagpapakalat nitong akusasyon na ito at aligasyon ng korupsyon? Ayun nga po, wala pong pirma, wala pong clear identities behind it. And yun nga po, napapansin ng ating management, ni Commissioner po, talagang sunod-sunod yung mga anonymous, talagang laging anonymous po yung mga complaints allegedly itong mga nakarang araw. And doon po sa verification niya or doon sa investigation po nila, meron na po silang na-identify na source itong mga ganito po. Pero yun nga po, siguro on a later date na lang po on when the time is right, saka po niya siguro ibabahagi sa atin kung sino yung source nitong mga malicious accusations na ito. So ano ho ba pinaghuhugutan yan, Ma'am Dana? Nitong anonymous na nagreklamo po kay Commissioner Viado. Tama ho ba yung sa mga Pogo? Pogo related, ang isa sa mga binabanggit, binibining Opo, Ma'am Dana? Well, yun po yung nakalagay doon sa complaint na parang may mga favorable actions against Pogo workers. Pero yun po talagang makikita naman po natin sa mga previous mga actions ng DI na talagang deportation and huli po sa mga ito ang ginagawa natin. Just recently, mahigit 100 po yung dineport natin. So, parang we think it's very obvious din naman na wala namang favorable action against these Pogo workers. Kasi talagang yun ang goal ng Bureau at yun ang goal ng national government is to set them out at paalisin na po sila dito sa bansa. Alright. Mukhang nagkakaroon tayo ng technical problem, Binibining Dana. Okay lang po ba na mag-reconnect po kami sa inyo para mas maging malinaw po ang ating pag-uusap? Ay, sige po. Wala problema po. Right. Po. Tingnan natin Actually, kagaya nga ng binabanggit ni Mama Dana, mariinang itinanggi ni Commissioner Viado ang mga aligasyon na to. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga bago na. Lalo na't sinasabing hindi white paper hindi lang naman sa BI, na walang pirma. Pati rin sa ibang agency, correct, meron din naman. Sa mga kagawad niya ng media, meron Di ba? Kaya lang, sa atin, dapat din namang huwag maliitin. In a sense na baka nga naman merong mga bagay na nakikita or may kagaya ng binabanggit mo ang term ko yung drone na baka may pinaguhugutan. Kasi ang susunod kong katanungan kamusta na ang galaw nila dahil mismong ang PAOK ang umamin na halos 10,000 Chinese Pogo workers pa ang nasa bansa at hindi pa na kikita, nahagilap. Balikan natin. Illegal yung mga 10,000. Correct. Diba? Hindi pa nakikita. Ma'am Dana. So balikan natin. Binibining Sandoval, good morning po ulit. Good morning. I'm back po. Malinaw na. Okay na? Yes po. Thank you. Guwapo na po ba ang dating namin sa inyo ni Kuya? Anyway, ma'am, follow up lang. Kasi binabanggit nga na hindi naman na bago sa tinagal-tagal namin sa industriya. Hindi na po bago itong mga lumalabas na white paper na ito, allegations kaliwat kanan. Pero sa tingin niyo po ba, ma'am, walang kailangan o hindi kakailanganin na loyalty check ba ang tawag doon sa mga empleyado ninyo para malaman, baka naman may nakakaligtaan kayong itanong sa kanila na umuusbong na mga problema para mag-push na gumawa ng ganitong mga bagay? Well, it's part po ng management. So ito po, titingnan talaga natin kung ano yung mga kailangan baguhin, kung mayroong mga sentimento. But siguro hindi naman loyalty check because hindi naman talaga tayo supposedly loyal sa isang tao. But loyal tayo dun sa ahensya, loyal tayo sa bansa natin, at dun sa mga ginagawa dapat natin as a bureau. So not necessarily allegiance on one person, but siguro, are we doing things right at this point in time? At yan din po kasama din sa mga steps to be taken by the commissioner. Medyo nadiinan ni Binibining Sandoval yung allegiance at yung pagsisilbi hindi sa isang tao kundi sa bayan. Narinig kaya ni ano yan? Nung isa sa mga senator natin. Back to you, John. Back to you. Anyway,
Wala namang nabago. Tuloy ang trabaho ika nga ni Commissioner, and isa-segue ko na, Mama, with your indulgence. Kasi isa sa mga headline namin is yung binabanggit mismo ng PAOK na umaawot pa rin sa 10,000 Chinese POGO workers ang hindi pa rin mahagilap dito sa bansa. Ano na po ang update dito? Yes, actually nagsimula po yan 33,000 lahat ng mga 33,000 plus lahat po ng mga POGO workers na nandito sa Pilipinas for last year bago po tayo mag-implement ng ban. So we started with 33,000, umalis na po yung 22,000 before the deadline na isinet po ng ating Pangulo nung end of last year, so 2024, December 31. So 22,000 na po ang umalis doon sa total na 33,000. So ang naiwan po is nasa 11,000 something. And from that number, nasa mahigit 1,000 na po yung nahuhuli natin nitong mga nakaraang buwan. Together with PAOK nga po, NBI and PNP, may mga several arrests po tayo. So yan po yung tinatrabaho ng different law enforcement agencies ngayon. Itong mga maaring nagpaiwan dito para maggawa po ng backyard pogo or mga guerrilla operations ng mga online gaming. So tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghahagilap. Meron ba kayong mga lead na rin na sinusundan? Baka nasa mga pa-backdoor exit na rin yung mga yan? Baka naman nasa mga famous resorts din sa Pilipinas yan, Madam, at ma-check naman natin. Actually, may nahuli po nung siguro a month ago na nag-attempt mag-backdoor ng mga Chinese nationals na ganyan din po yung storya na mga galing sa Pogo tapos nahuli. Kaso nahuli po sila doon ng pulis sa Tawi-Tawi kasi nasiraan po yung bangka nila. I think this was a month or so ago na sila po ay na-intercept. So, there might be attempts. Yun nga po, kaya nangihingi rin po tayo ng tulong sa LGU at sa kapulisan para mabantayan pong maigi yung mga areas na tinuturing natin na medyo vulnerable. Right, pero ma'am, dito kay Commissioner Viado, baka hindi ba ito maging batayan kasi naniniwala ba kayo ito is smear campaign? Para po sirain po ang yung timing kasi, no? Yung timing. Lalo na binanggit nyo rin, Ma'am Dana, na nasa ano pa pala itong courtesy resignation, hindi pa gumugulong, kumbaga hindi pa ina-accept or hindi pa wala pang desisyon ang Pangulo doon sa courtesy resignation po ni Commissioner Viado. Yes, mukhang ang timing nga rin po nitong white paper na ito at talagang there are obvious efforts na smear ang pangalan po ng ating commissioner. Pero yun po, talagang ganyan ang buhay showbiz. Sabi ko nga sa kanya, ganyan ang buhay showbiz. That's part of the job. So ganun po talaga, kailangan may mga harapin tayo kasi it's really part of government service yung may marinig ka na hindi maganda, nang may maaring may umatake sa'yo na ganyan. Pero yun nga po, ang trabaho ng commissioner is really to focus on ano yung mga kailangan gawin. And itong mga ganito, kung sila po ay hindi naman wala namang katotohanan, as long as tayo po ay nandun sa side ng katotohanan, I think tuloy lang ang trabaho. Right. Yung pong sinasabi niyong showbiz ang dating, Binibining Sandoval, kayo po ba wala pang alok? Wala pa. Yung tawa ni Madam talaga. Pinasasaya lang namin kayo kasi medyo mabigat ito, Madam, ha? Hindi simple yung binabanggit dahil nga yung timing, tsaka yung allegation. Well, kung talagang sabi mo nga, kung isaside tayo or papanig tayo sa katotohanan at ginagawa ang tungkulin, wala naman dapat ikapangamba. Alright, so nasa inyo po, Ma'am, Binibining Sandoval, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yes, siguro po talagang makakaasa po yung ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ang trabaho sa Bureau of Immigration. Ito pong mga ganitong uri ng mga issue na sabi ko nga part of showbiz ay
talagang siguro part of it at tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho. At sa atin naman po, yun nga, kung tayo po ay nasa panig ng katotohanan, dire-diretso lang po, wala pong magiging problema sa ating trabaho. Alright. Alright, marami pong salamat Miss Dana Sandoval sa inyo pong ipinaunlak po na oras sa amin dito sa Impilan. Magandang umaga po. Pahabo lang po, ma'am. Salamat. Huwag niyo po Yes kami po. imbitahan sa premiere night ng susunod yung pelikula. Good morning po. Ingat, ma'am. Good morning. God bless. Wala ng part 2. Thank you. Thank you po. Good Salamat morning. po. Good morning. Ingat. Alright. Miss Dana Sandoval ang tagapagsalita po ng Bureau. In fairness, artistahin si ma'am. Immigration. Oo naman. Di ba? Okay. Yan siguro na iniintriga showbiz sila. Di ba? Yung So, timing naman kasi. Actually, hindi naman sa pag-ano, pero para sa akin, hindi rin naman siya dapat bigla o maliitin lamang. Kasi alam naman natin na isa sa mga focus ng atensyon natin is yung Immigration Bureau talaga. Lalo na, naging serye din naman ng problema dyan di ba? Hindi pa rin natin nakakalimutan yung pastillas. Yung isang Pilipinong pupunta ng ibang bansa na hinanapan ng diploma. Ayan. Yung mga ganong, yung tungkol sa pasaporte. Tsaka itong yung Pogo, sabi nga ng ilang netizen Bekenemen. Bekenemen hindi na embenen. Ayan. May nagre-reklame. Di ba? Pamantika, kailangan may paggasolina. Kaya naman tayo si gasolina. Si Padulas. Padulas. Diba? Anyway, good thing, sabi nga niya, kung nasa tama ka naman at talagang ginagawa mo yung tungkulin mo, tuloy-tuloy lang tayo. Abangan ho natin ang susunod ang... At huwag natin kalimutang wag bantayan. Hindi lang naman ang BI. Marami yan Di ba? Sabi nga milking cow Di ba? Tagalog. Gatasan. Ang galing, profesor. Bata mo ako, boss. Ayan sumesenyas na yung Sino? si Commissioner. Si Komis? Komis. Yun na? Aba, pagbigyan mo na. Dahil tayo po ay magbibigay daan na muli sa ilang po mga paalala, oras po natin. Commissioner Wenner Contehino, 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada Balita. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang tampok na balita, aminado ang Department of Transportation na maaring hindi sapat ang isang buwang pagpaplano para sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, magiging mabagal ang proseso kung daraanin sa tradisyonal na paraan ang pagpaplano. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendingin ang EDSA Rebuild Project upang hanapan ng mas mabilis at epektibong solusyon ng proyekto. Samantala, inihayag naman ni Public Works Secretary Manny Bonoan na kailangan pag-aralan ang paggamit ng makabagong teknolohiya at materyales mula sa mga bansang may matagumpay na karanasan sa malalaking infrastructure projects. Pagugunitang kinanselan na rin ng MMDA ang dry run ng R-Even Traffic Scheme na nakatakdasan ng simulan sa Hunyo 16 kasabay nga sana ng EDSA Rehab. Pasada Balita. Alright, sa pagkakataon ito, alamin na po natin ang atin pong almusal, tanghalian, hapunan, pati po midnight snack. Wala po sa ating palengke queen, ang ina ninyong lahat sa palengke, walang iba, Aling Bet Samson. Aling Bet, ano ang iluluto mo today? Yes, good morning. Dahil maulan, nakabili ako ng hot pan bisel kanina, may malunggay na kasama yan. 30 pesos. Ang palaman, isang maliit na latang liver spread. Inabot mo ba yan, John? Liver spread, nung araw pa yan Opo, pero nung panahon namin, binubuksan muna yan, bagay palaman. Bubuksan. Yan, inaangat na lang, di ba? Inaangat na lang yan. Inaabrilata. Nadali ba uli? Ang bilis, Ang bilis. Anyway, ayan. Tanghalian, dahil medyo maulan-ulan at malamig ang panahon, kailangan may sabaw na. Magigisa ako ng tahong sa sibuyas at luya. Pero, may katernong pritong galunggong. Talap naman. Diba? Sarap. Tapos may bigas akong 40 pesos, John, sa Drew.
Ang tahong ko, kalahating kilo, 50 lang kasi 100 ang kilo eh. Marami na yan pag nilagyan mo ng sabaw. So ang sahog niyan, bawang, sibuyas at luya, halagang 30. Dinamihan ko yung sibuyas kasi gagamitan ako mamayang gabi. Yung kamatis ko, halagang 20 pesos. Marami-rami na rin yan, almost half kilo na rin yan. Ang mantika ako, 40 pesos kasi magpiprito rin ako ng galunggong, magigisa rin ako ng tahong. So ang aking 1 kilong galunggong, medium size na yan. 240 pesos ang 1 kilo. Siyempre, pagka nagsarsyado ako sa gabi, sasarsyado ko yung kalahating kilong galunggong eh. Yung kalahating prito sa tanghalian, yung kalahating naman, ipiprito ko naman at igigisa ko, isasarsyado ko para naman sa gabi. Siyempre, lagyan ko ng 2 itlog. Ayan. Kompleto na. Diba? May tahong at may itlog. Yan ang gustong-gusto ni Kuya Winner. I-partner yung tahong mo sa itlog niya. Yan, ang sarap-sarap niya. Pala ko hotdog eh. No, toinks, boom! Ayun. Galing ni Kuya Henner, no? Galing niya bilig. Oh, syempre. Galing talaga niya. Pag nagkita tayo, marami akong sasabihin sa'yo. Sigurado. Pagbabanta po ba yan, Aling Beth? Hindi po. Pupurihin ko yan. Pupurihin ko dahil ang galing talaga yan. Galing talaga niya mang Henner na yan eh. Anyway, sarcastic sa almusal, hindi naman, hindi, galing nga yan eh. Totoo lang, napakagaling yan. Pati mga birthday songs, pag nagparinig, pagtugtog yan, ay, alam ko, galing kay Dre yung sa kantang yun eh. Ay, hindi so may ganun eh. Ang ganda naman pang-birthday, hindi na uso yung happy. Naman, kailangan. Aling Beth, ang tanong, magkano? Ayun, magkano? May 3 pisong sukli sa 500. 497. 497. Not bad. O, di ba maghapon ka na may pagkain? Not bad. Ayan, not bad. Talagang tipid niyan. Kompleto pa. May sabaw, may prito, mayroon sarsyado. Di ba? Ano pa? May tahong at itlog. Anyway, mayroon itlog, siyempre. Henner, may itlog! Anyway, thanks. Para sa Altanga Pasada Balita, Metro Patrol Vet Sound ng DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget at nagluluto pa rin tayo ng tama. Yun! Pasada Balita! Sa iba pang detalye ng headlines, inilarga na ng Department of Education ang Brigada Eskwela 2025 bilang bahagi ng preparasyon para sa pagbabalik paaralan ng milyon-milyong estudyante sa Lunes, Hunyo 16. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara at Presidential Son William Vincent Marcos ang nasabing aktibidad sa Malolos City, Bulacan, at kabilang sa binisita ng mga nabanggit na opisyal ang Barihan Elementary School upang inspeksyonin ang nagpapatuloy na pagkukumpuni sa mga kisame, bintana, pinto at mga upuan sa mga silid-aralan. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan para sa mga mag-aaral ngayong school year 2025-2026. Magtatagal ang Brigada Eskwela 2025 hanggang Biyernes, Hunyo at 13. Pasada Balita! Madala tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pogo ban bill lusot na sa Senado. Alamin po natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayon na permanente ng ipagbawal sa bansa ang mga pogo o yung offshore gaming operations. 23 senador ang bumoto para sa approval ng panukala at walang sino mang tumutol o nag-abstain. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sponsor at main author ng naturang panukala, hindi lang basta ipagbabawal ang mga pogo, kung hindi sasamsamin din ng gobyerno lahat ng pogo-related properties at mga kagamitan para hindi na magamit muli ng mga taga-pogo. Git ng senador, kailangang isabatas ang pogo ban na upang hindi maging madali ang pag-alis ng ban kapag nagpalit ang administrasyon o ang leader ng bansa. Sa ngayon, bawal na ang mga pogo dahil sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero maaaring bawiin ng susunod na Pangulo ang executive order. Kung i-adapt ito ng Kamara, ang pogo ban inaaprobahan ng Senado na ididiretso na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo at para ito'y maging ganap ng batas. Pero kung pipilitin pa na pagkasunduin ang magkaibang version na inaprobahan ng Senado at Kamara, sa bicameral conference committee na ito aayusin.
Ito si Patrol 19 Celio Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, sinasabing korupsyon sa Ministry of Basic Higher and Technical Education ng BARM, pinuna at sinilip. Kita niyo mula kay Patrol 24, June Samson. Posible umanong maharap sa investigasyon ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa umano'y maanumalyang transaksyon ito. Isa na rito ang pagpapalabas ng 1.7 billion pesos mula sa kaban ng BARM sa loob lamang ng isang araw para sa learner's kits at teacher's kits noong March 7, 2025. Ayon sa ilang miyembro mismo ng NBHTE, may mga testigo na nagpahayag ng kanilang nalalaman sa mga questionableng pagpapalabas ng pera para sa ilang programa ng ministry. Hindi umano dumaan ng transaksyon sa Finance Division Chief para sa review at lagda ng hepe nito ayon sa standard procedures at bilang pagtugon na rin sa mga alituntunin at polisiya ng pamahalaan. Ang NBHTE na pinamumunuan ni Minister Muhajir Muhammad Iqbal ay may pinakamalaking budget na 36 billion pesos na halos 1/3 ng kabuuang budget ng buong rehiyon. Matagal na umanong nahaharap sa isyu ng korupsyon ang NBHTE lalo ng aligasyon na ibinibenta ang naturang teacher's kits sa mismong mga guro. Nakialam din umano ang kanyang pamangkin na si Apsi Abbas na kilala sa NBHTE sa bansag na Boss A sa pagpapahinto ng training program na nakalaan sa mga guro dahil lamang hindi napili ang gusto niyang hotels bilang venues noong 2022. Naningil di umano ang mga hotel na nabigyan ng kontrata dahil sa hindi natuloy na training at nagbantang magdedemanda sa NBHTE. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat si Patrol 24 June Samson. Standby lamang po, antabay lamang po para po sa mensahe po ng ating pong ama ng himpilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang liliiba na si Boss D. Edgar A. Cabang. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Oras na ganap na eksakto en punto alas 7 na ng morning. Atin pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangan. Thought to ponder and live. Life has its own way of making us hold on even when we want to give up and lose hope. Let us always remember that life would never be life if there are no problems, no difficulties, no hurtful moments, and no struggles. Remember that there is always God to lean on and His blessings to depend on. Have faith and trust. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang iba, si Boss D. Edgar A. Cabang.
Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang headlines. Pasada Balita. Senate President Jesus Escudero nanumpa na bilang presiding officer ng impeachment court. Pasada Balita. Pagsisimula ng Brigada Eskwela, pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Isang buwang pagpaplano para sa EDSA Rebuild Project hindi sapat ayon sa DOTR. Pasada Balita. Nasa 10,000 Chinese Pogo workers sa bansa, pinaghahanap pa rin ng PAOK. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kabuuang asset ng mga bangko sa Pilipinas lumobo sa halos 27 trilyong piso ayon sa BSP. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, palitan ng bihag ng Russia at Ukraine matutuloy na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas natikman ang unang pagkatalo sa ABC Women's Volleyball Nations Cup kontra Vietnam. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng pinagkukunan ng BJ o buko. Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Solen Yusuf ibinida ang kanyang mga obra sa isang art gallery sa Makati. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa detalye pa ng ibang mga nagbabagang balita, nasa 9 hanggang 10,000 pang mga Chinese national na dating empleyado ng mga nagsarang Pogo Hub ang nananatili pa rin sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, sa pagdinig ng House Quad Committee, sinuspindi na ang mga operasyon laban sa mga banyagang manggagawa dahil sa overcrowding at kakulangan ng pasaporte ng ilang detainee kaya hindi agad sila maipadeport. Ayon naman sa Labor Department, kanselado na ang permit ng 15,000 manggagawa mula sa 16 na Pogo firms matapos ipagbawal mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng lahat ng Pogo sa bansa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na agad nilang nirevoke ang working visas ng mga naturang banyaga at ginawang tourist visas na dapat expired na. Gayunman, aminado ang Immigration Bureau na wala silang centralized database para subaybayan ang galaw ng mga naturang banyaga at kung sino ang nag-apply ng visa extension. Pasada Balita. Inalis na ng House Quad Committee ang contempt order laban sa mga personalidad na nabigong humarap sa mga pagdinig ng naturang komite. Ito'y dahil natapos na ang kanilang ika-15 o panghuling hearing ng Quadcom na nag-imbestiga sa mga isyu ng Pogo, extrajudicial killings at illegal na droga. Batay sa inihaying mosyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, lifted na ang contempt charges laban kina dating presidential spokesman Harry Roque at may bahay nitong si Myla Roque, dating Police Colonel Hector Grialdo, Arthur Narsolis, Michael Yang at iba pa. Sa pagtatapos ng hearing, pinatitiyak ng mga mambabatas sa PNP ang seguridad ng mga persons deprived of liberty na humarap at nagbigay ng mga salaysay hinggil sa operasyon ng illegal drugs at EJK. Kabilang na sina Jimmy Guban, Mark Taguba, Jed at Jong Pilapil at iba pa na humarap
sa mga pagdinig ng Quadcom at karamihan ay sumailalim na sa Witness Protection Program. Pasada Balita. Mariin namang kinundina ng mga mambabata sa huling pagdinig ng House Quad Committee ang sinasabing pakikipagsabwata ng ilang Pilipino sa mga criminal syndicate mula sa China upang makapasok sa bansa at dito gumawa ng krimen. Ayon kay Quad Committee Co-Chairman at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, tila binihag, isinadlak sa dusa at ginahasa pa ng mga Chinese ang Pilipinas sa tulong na rin ng mga ilang Pilipino. Ang investigasyon nakatuon sa koneksyon ng mga operasyon ng Pogo sa human trafficking, drug smuggling at extrajudicial killing sa kasagsagan ng madugong kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Inilarawan ni Congressman Barbers ang mga natuklasan ng komite bilang halos hindi kapanipaniwala na mistula anyang pinagsamang mafia, Hollywood at James Bond movies. Bagamat may isang malinaw na kwento na nagpapakita ng organisadong krimen sa pagitan ng mga Chinese o ilang Chinese national at mga kasabwat na Pilipino. Isinisi naman ng kongresista ang paglawak ng operasyon ng Pogo sa bisa ng Executive Order 13 na ipinalabas sa ilalim ng nakalipas administrasyon at nagbigay daan sa paglawak ng offshore gaming sa ngalan anya ng economic growth. Pasada Balita. Samantala, pagkakasabat sa karagatan ng Pangasinan ng mahigit 3 bilyong pisong alaga ng shabu, pinapurihan ng Northern Luzon Naval Command. Ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Nagbigay ng law enforcement support operations sa PDEA Region 1 ang Northern Luzon Naval Command sa pangunguna ni Commodore Edward Ike Desagon, katuwang ang PNP at Philippine Coast Guard. Sa operasyong ito sa karagatang sakop ng Pangasinan, nasabat na mga operatiba ang sako-sako ng mga hinihinalang illegal na droga na may street value na higit kumulang 3 billion pesos o 3 bilyong piso. Unang na-recover ng mga lokal na mangingisda at ng maritime operatives ang 2 sako sa layong 32 nautical miles at kanlurang bahagi ng Agno, Pangasinan. 4 pa na sako ang nakuha sa Bolinao, Bani at Agno na pawang sakop ng lalawigan. Agad na dinala sa tanggapan ng PDEA Region 1 sa Bolinao, Pangasinan ang mga nakuwang illegal na droga. Pinuri naman ni Commodore Desagon ang matagumpay na pagkakasabat sa bilyon-bilyong halaga ng shabu, giit ng NLNC Chief. Patunay ito sa commitment ng Naval Forces na suportahan ang kampanya ng gobyerno kontra illegal na droga. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras na 9 makalipas po ang ikapito ng umaga at ating pong talakayin. Ito pong lumabas po na balita mula po sa LTO na may pinaiimbestigahan pong 4 na pong district offices dahil sa umaray intelligence report na ilipat, yung paglilipat po, yung illegal na paglilipat ng pagmamayari po ng mga sasakyan na kanila pong nakukumpiska. Hingan po natin ang kadagdagan pong detalye at paglilinaw po ang LTO. Nasa kabilang linya po natin ang hepe po ng Land Transportation Office, si ASEC Attorney Vigor Mendoza II. Attorney Vigor, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Attorney. Good morning po, ASEC Mendoza. Ay, good morning po sa inyo. Opo. Salamat po, ASEC, sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa amin pong impilan. ASEC, Opo, hingan po namin kayo ng karagdagan pong update. Hinggil po dito. Ano po, itong Intel reports po na ito po ay verified na po, ASEC? Opo, this is our coordination po sa PNP Task Force Limbas. Tinurn over din sa amin yung ebidensyang nakuha nila at nakita natin na narehistro yung mga carnap na sasakyan at nalipat ipamamayari sa ibang tao. Umikit kumulang 4 na pong district offices ang ating iniimbestigahan ngayon para malaman kung bakit nangyari ito.
Saan po in particular itong mga district offices na to, ASEC Mendoza, sir? Karamihan po ito nasa Caraga. Pero kanat po ito iba-iba. Merong 2 district office sa ibang region, isa-isa lang. So it's virtually scattered nationwide. ASEC Mendoza, tama po ba? Kasi nakalakihan ko na pagka halimbawa medyo questionable yung rehistro at plate number, tawag na ng mga nakatatanda sa akin yan, talahib natalahib. Ibig sabihin, buhay na naman ang ganitong modus sa ASEC? Tingin ko, dito namatay, no? Talagang nandyan lang yan. That's why, dito lang po ang simula ng ating investigasyon. Pero we're doing an audit check ng lahat ng mga transfers made, no? So, ang binabanggit po kasi karaniwan na ginagawa yung pananalahib sa mga probinsya. Tama po ba, ASEC Mendoza? Tama po yun. Tama po yun. Opo, ASEC, meron ho ba kayong datos kung gaano karami yung sasakyan, ASEC? Wala. Dami ng sasakyan? Opo, yung mga binabanggit na illegal na nairehistro. Opo. Ang na-turnover lang po sa amin ngayon, 40 Pero syempre, we're not stopping there, no? Sasabi ko nga, i-audit namin yung mga transfer made within the last year. Titignan namin yan kung paano nalipat yung mayan. Kasi maliban po doon, meron kaming mga complainants na pumupunta sa amin na nagdireklamo na nalipat yung pamamay-ari ng kanilang sasakyan kahit wala silang consent. No? So, isasama namin yan sa aming investigasyon. ASEC, normally ito dun sa mga second-hand vehicles na ibinebenta, tama po ba? Tama po yun. Right? So, pala ang danger. Kasi binabanggit po rito sa binabasa kong storya na mismong ang sabi ng PNP, technical carnapping na maituturing itong modus na ito, ASEC? Opo, kasi the normal carnapping kasi may force or intimidation sa pagkuha ng sasakyan. Dito sa mga nangyayari ngayon, wala akong force and intimidation. Minsan hinihirap yung sasakyan, pero hindi na binabalik. At ang banggit po ba, base sa inyong intel report, sadya o alam ng mga opisyal ng mga district offices ito or maaring bahagi rin sila sa mga nabibiktima nitong modus na ito, ASEC Mendoza? At least first time, hindi ayoko naman lahatin, no? Pero nakita natin kung yung sasakyan ay nasa Luzon. Tapos na-register po sa Mindanao. Yan po talaga ang red flag po sa amin. Kasi bago i-register yan, kailangan inspection din yung sasakyan. So paano niya ma-inspection kung ang sasakyan at sa Luzon? Alright. Pero ASEC, pasensya na po. Paki-correct mo po ako. Kasi ako bumibili ko second-hand na bihikulo. Ang ginagawa lamang po nila para masiguro, kumukuha ng clearance. Halimbawa, yung latest ko sa Bulacan galing. Kinukuha muna na nila yung clearance sa LTO, Bulacan, bago nila ilipat sa akin yung pangalan. Tama po ba yung ganong diskarte, Atty. ASEC Mendoza? Opo. Yun. We do around 14.7 million registration, no? Itong mga illegal transfers na nakikita natin, sabihin natin 100. That's not even 1% of your total number of vehicles registered. So, ang sinasabi ko lang po, yung prosesong kumuha ng clearance, ganun ang dapat gagawin talaga. Para meron silang reasonable certainty na yung dokumentong pinapakita sa kanila ay genuine and correct. Opo, at may clearance pa sa HPG yan, di ba, ASEC Mendoza? Opo. Kailangan malinaw. In spite of that, may nakakalusot pa rin po, ASEC? May nakakalusot. Yun lang. Alright. Yung mga nagbebenta ho ng mga second-hand na mga sasakyan, Attorney ASEC Mendoza, nasilip nyo na rin ho ba yan? Nahalughog nyo na rin ho ba yan? Paano ho tayo nakakatiyak na hindi po sila sangkot sa illegal po na aktibidad? Sa ngayon nga, hindi pa sakop ng LTO yung kanyang yung mga second hand sellers, no? Pero
binabalak na po ng LTO na magpa-credit na ho yung mga second-hand dealers, similar to yung mga nagbebenta ng brand new Mga units. dealers. No? Para sa ganun, ma-regulate namin, ma-monitor namin yung pagbebenta nila. Ang problema naman dyan, Sec Mendoza, baka naman tumaas din ang ipatong dun sa mga bibili ng segunda mano yung karagdagang posibleng maging gastos dyan sa binabanggit po ninyong plano, Sec Mendoza. Doon sa aming monitoring and accreditation, wala naman dagdag gastos po yan. Very good. We just want to make sure na yung proseso nila ay angkop sa LTO, no? At wala silang kaya na shady deals, no? Opo. Malaman natin yung inventaryo nila, malaman nila tusan. At saka padadalian natin yung pagre-registro para hindi na sila kailangan pupunta kung saan-saan para sa doon magmaganda ugnayan ng second-hand dealers at ng LTO. Online po ba yung binabanggit nyo, Asek? Opo, as much as possible. Yan din ang utos ng ating presidente na padaliin without sacrificing the safety and security of our documents. Po. Ano po ang naghihintay na kaparusahan dito sa mga tauhan ninyo or opisyal ninyo na mapapatunayang positive or talagang lihitimong kasama sa ganitong modus, Asek Mendoza? Ang administrative penalty po ay dismissal. Pero may criminal liability din po yan. Strike policy ba, Asek? Hindi na. Pag nahuli ko lang, one strike na po. Talagang nag-issue na po tayo ng memo dati na one strike policy na po tayo. Yes. Pero yung bumili, hindi naman ho ba maagrabyado? Sa abot ng ating makakaya, pero syempre ibabalik ko natin to the true owner. Ang problema nung nakabili, kung nakapagbayad na siya, anong masaklap? Doon magkakaproblema. Anyway. Paano yung mga nagbebenta rin pala sa online nga pala, no? May mga nagbebenta rin ng mga segunda mano ng sasakyan. Asek, paano natin matitiyak yan? Kailangan talaga kumuha ng clearance sa LTO po just to make sure, no? Yun talaga. Maraming peke dyan, baka peke pinapakita sa, kailangan i-clear nila sa LTO yung mga dokumento pinapakita nila. Tapos HPG, kailangan ma-check mabuti na hindi naka-alarma yung sasakyan. Yaman din lamang na porsigido kayong parusahan at o imbestigahan muna at parusahan ang mapapatunayang positibo, Asek Mendoza. Kamusta naman po yung mga sinasabing mga amuyong sa bawat tanggapan ng LTO? Meron pa ba yung mga sumasalubong sa mga papasok para magparehistro, Asek? Mga welcoming group, mga welcome groups. No? May palakpak. No? Welcome to district office. Saan po? Alam nyo, meron kaming mga, siguro kumulang 300 notice to explain sa ating mga district offices nationwide. That is approximately around 70 to 75% ng lahat ng district office started. Sabi natin, doon sa area of responsibility nyo, kailangan siguraduhin nyo na walang mga illegal activities na ginagawa. So that's one step to clean our ranks. Pero moving forward, we need to take advantage of the online system, the internet, no? Para lessen the face-to-face interaction. Right. Yun pala. At saka siguro, mabanggit ko lang, yung binabanggit mong online, maraming nabibiktima dyan. Actually, kaya dapat personal ang pakikipag-usap mo eh. Yun din po ang, correct me if I'm wrong, Asek Mendoza, yun din ang danger kasi ng sobrang high-tech eh. Minsan napapalusutan tayo sa online, via online. Minsan magugulat na lang sila, kausap din na lang maayos, nagkabayaran, kalahati man o 1/4 nung hindi pa nakukuha yung sasakyan, nawawala na, offline na yung yung kausap nila sa SOCMED. Mga scammer diba? din eh. Talagang marami. Diyan magaling ang Pilipino eh. Sa ganyan eh. Anyway, may mga karagdagan pa po ba kayo, Asek Mendoza, na paalala sa atin po mga kababayan? Amin lang po, no? Meron tayong hotline kung meron kayong gustong bilhin ng sasakyan. I-team review lang po sa amin. We will respond to you para masigurado lang natin na yung papeles ng sasakyan na gusto nyo bilhin ay maayos. Right. So, masusundan pa ito. Hingan po namin kayo ng update sa mga susunod na araw, Asek Mendoza.
Dahil hindi po tuloy-tuloy biro. po to. Po, 40 district offices ito Kung so marami-rami po mga sasakyan yan, ako, talagang mababa listahan ng ilalabas ni Asik Mendoza. Alright. Sige po. Thank you, sir. Good morning. Good luck Salamat po. po, Asik. Salamat po sa pagkakataon. Ingat po Thank kayo, you, sir. Good Asik. morning. Good morning. Magandang umaga Thank you po. Si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Babanggitin ko lamang dito yung mga district offices. 14 na po yan, ha? Yung iba, yung iba ritong mga tinutukoy dun sa Intel report ni Asik Vigor Mendoza. Zamboanga. Ako layo. Zamboanga. Ayan, may... Pero basic naman kasi kuya. Diba? Ipin mo, nasa Maynila ka, bibili ka ba ng sasakyan mula sa Mindanao? Oo. Pag biyahe pa lang nun, magkano na? Tsaka kung magkaroon ng problema, ibabiyahe mo pa ulit ng Mindanao? Diba? Isasakay mo pa. Diba? Basic yan. Ito, Cordillera. Aray. Eastern Visayas, Central Luzon. As usual. As usual. Yan nga yung Central Luzon. Pag galing dyan, iba plaka. Diba? Central Luzon. Ito pa, kasama rin po ang Cagayan. Cagayan Valley. Cagayan. Alam na. Yung may mga port. Diyan may mga pumapasok na imported na vehicle na pagdating mo rito, magugulat ka at pinapara ka ng HPG. Alam mo kung bakit? Boss, talahib ang plaka mo. Magugulat ka kasi pag makikita mo yung dulo, pagkabisado mo yung tungkol sa mga plaka, alam mo talahib Ilocos kasama rin. Di ba nung way back pa yun, 20-30 years ago, ang bilihan na sa Subic. Correct. Diba? Subic, mga right-hand. Right-handed. Convert. Di ba yung mga galing... yung mga lumulusot. Yun. Yung mga container van na hindi kinuha. Sa Port Irene. Lahat naman ng Port Irene. Lalayo ka pa, MICP meron din. MICP Ganun rin lumayo. pala. Mga BMW andyan. Pati yung Volvo. Inabanggit. Sorry. Nabanggit ng brand. Sorry. Alright, sige. Tuloy ho natin ang ilang pang mga balita. Pasada Balita. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard para sa mga insidenteng posibleng maganap ngayong tag-ulan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, kabilang sa kanilang mga sinasanay ang mga deployable response group na tutulong sa mga lokal na pamahalaan sa evacuation at rescue operations. Idinagdag pa ni Admiral Gavan na naka-standby na rin ang mga search and rescue assets na tutugon sa mga insidente kagaya ng pagbaha at iba pang sakuna. Pinaigting na rin anya ang pagpapatrolya ng mga tauhan ng PCG para paalalahanan ang mga mangingisda na manatiling alerto sa lagay ng panahon. Sabi pa ng pinuno ng PCG na ine-inspeksyon na rin nila ang mga barko at mga crew nito upang matiyak ang kaligtasan sa karagatan. Pasada Balita. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras 24 na sandali makalipas ang ikapito. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ilang bayan sa Davao Oriental ang nabigyan ng Patient Transport Vehicle ng PCSO? Alamin natin ang detalye mula kay Binibining May Barreto. Nabahagian ng Patient Transport Vehicles o PTV ang ilang bayan sa Davao Oriental na mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang turnover ceremony ng mga ambulansya ay ginanap sa Capitol Covered Court ng Mati City at pinangunahan ni Imelda Papin, isa sa mga miyembro ng PCSO Board of Directors. Ang syudad ng Mati, mga bayan ng Baganga, Banay-Banay, Katiil, Caraga, Lupon at Tarragona ay bahagi o kasama sa Medical Transport Vehicle Donation Program na layong palakasin ang emergency response ng mga local government unit. Ang bawat PTV ay may lamang essential medical tools tulad ng stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, ambulance bag, medicine cabinet at wheelchair. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa?
Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ni PCSO General Manager Mel Robles na isa sa malaking porsyento ng nakokolektang kita ng kanilang tanggapan ang napupunta sa Universal Healthcare. Dahil dito, ipiniliwanag ni GM Robles na mas mapapataas pa dapat ang maibibigay na suporta sa kalusugan kung pananagutin ang mga online payment platforms sa napasimuno sa pagpapalaganap ng ilegal na sugal sa buong bansa. Binigyang din naman ni GM Robles na makakakuha rin ang pamahalaan ng buwis kung hihigpitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga naturang payment platform. Malaki rin, 40% of our charity goes to the universal healthcare. Ayun. Sa bukod sa tumutulong na kami through the Philippine PhilHealth, meron din kaming sarili namin. So, yung sarili nyo, yun yung mga gamot, mga medical assistance sa mga Yan po ang tinig ni PCSO General Manager Mel Robles sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Talatanggap pa tayo ng ilang pang reports. Rehabilitasyon ng Marcos Ira School Buildings ipinag-utos ni PBBM. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang rehabilitasyon ng mga Marcos-type school buildings sa bansa. Ito'y kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa mga eskwelahan sa Bulacan sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela. Ayon sa Pangulo, matagal ng lampas ay tinakdang 20 hanggang 30 years na lifespan ang mga nasabing gusali na itinayo unong administrasyon ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon naman sa Department of Education o DepEd, ang Marcos prefabricated school buildings ay tinayo noong pang 1970s. Samantala kasama niya sa pag-iikot kahapon si DepEd Secretary Sani Angara at ang kanyang anak na si Vincent Marcos. Kabilang sa binisita ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos at Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Laas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga manggagawa sa pribadong sektor hindi dapat mabigyan lamang ng false hope hinggil sa inaasahang dagdag sahod. Nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Baka mabigyan lang ng false hope ang mga manggagawa sa pribadong sektor ukol sa panukalang dagdag na sahod. Ito ang pangamba ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva dahil hanggang kahapon ay wala pa rin isusumite ang Kamara na official communications ukol sa inaprubahan nilang bersyon na 200 peso minimum wage hike bill. Sa halipaan niya, ilistahan lang ng mga pangalan ng House Contingent sa Bicameral Conference Committee ang ipinadala sa Senado pero ang kopya na inaprubahan na panukala ay wala. Sinabi ni Villanueva na nag-aalala siya na nanganganib na hindi maaprubahan ang panukala dahil kung hanggang ngayon ay wala pa rin kopya ng bill at hindi rin nila alam paano ito maisisingit lalo't siksik ang schedule ng Senado simula bukas hanggang sa Miyerkules. Maghapon anya ang confirmation hearing sa committee at sa plenary ng commission on appointment sa dami ng mga uniform personnel at government officials na kailangan nilang makumpirma at pagkatapos sa June 11 ay kailangan nilang mag-convene bilang impeachment court at sisimulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ito ay sini-adjournment na ng 19th Congress. Umapila naman si Villanueva sa mga stakeholders na tigilan ang paninisi at pangangalampag sa Senado
ukol sa dagdag na sahod dahil ginawa na naman nila ang kanilang lahat ng makakaya. Matatandaan ko na rito, una nakapagpasa ang Senado ng minimum wage hike bill na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, mariing kinondena ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang pahayag ni Deputy Speaker Juke Frasco na nagkakawatak-watak na ang Kamara sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Suarez, patunay ng matatag na suporta kay Romualdez ang lagda ng 285 kongresista sa isang manifesto na sumusuporta sa kanyang liderato para sa nalalapit na 20th Congress. Anya, ang manifesto ay konkretong ebidensya ng pagkakaisa at hangarin para sa tuloy-tuloy na pamumuno. Iginiit pa ni Suarez na nais din ng mga mambabatas ang leader na kayang harapin ng mga isyu ng bansa. Ang naturang manifesto ay nilagdaan ng mahigit 2/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan matapos ang 2025 midterm elections. Pasada Balita! Hindi ako nagtataka, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, kung bukas makalawa na si Congressman Parco ba? Frasco ang magsasabi ng it's only a joke. Oh? Pasada Balita! Nahugot mo yun? Ha? Nahugot mo pa yun? Malikot nga isip ko eh. Anong inalmusal mo? Ha? Wala pa. Masama pala yung malasadong itlog. Magagalit ang mga senators niyan. Hindi, kasi madali namang sabihin yun eh. Yung iba I am sorry. O yung iba joke. Siya naman, it's only a joke. Kaya pala baka kumanta siya. Anang? Pang jokebox. Itinuturing na game changer ng liderato ng Kamara ang pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee report ng panukalang Livestock Development and Competitiveness Act. Ayon mismo kay House Speaker Martin Romualdez, target ng batas na mapababa ang presyo ng pagkain at magkaroon ng dagdag na kabuhayan ang milyon-milyong Pilipino. Inilarawan leader ng Kamara ang nasabing panukala bilang isang haligi ng bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inuuna ang pangangailangan ng parehong mamimili at mga producer. Dagdag pa ni Speaker Romualdez na para sa bawat pamilyang Pilipino na nangangarap ng abot kayang pagkain, mas maayos sa kabuhayan at kinabukasang may kasiguruhan para sa kanilang mga anak ang nasabing panukala. Lagda na lamang ni Pangulong Marcos ang kailangan para maging isa ng ganap na batas ang niratipikahang BICAM report ng 2 kapulungan. Pasada Balita! Sa latest mula sa Filipino Mirror, target naman ng Department of Agriculture na maglabas ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, sumailalim na sa genome sequencing ang bakuna at hinihintay na lamang aproba ng third-party experts. Kung sakaling pumasa, tuluyan na itong i-endorso sa Food and Drug Administration at posibleng ipakalat sa ikatlong quarter ng taon. Pasada Balita! Makinig po kayong maigi lalo na yung malapit sa mga footbridge dyan sa Lungsod Quezon. Tuloy na po ang planong pag-iba sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. Ito naman po ang tiniyak ng Department of Transportation bilang tugon sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palitan na ang nasabing nakalululang footbridge na naging tampulan ng katatawanan sa social media. Ayon pa sa DOTR, hindi ligtas para sa publiko ang nasabing istruktura dahil napakatarik at delikado ang pagkakadisenyo nito. Ililipat ayon sa DOTR ang bagong itatayong footbridge malapit sa busway at target na matapos ngayong taon. Ang sa akin lang naman, with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, hindi naman po kailangan maging rocket scientist para malaman na talaga namang kakaiba ang disenyo nito. Tsaka kinailangan pa ba ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang magsabing ayusin nyo yan? Ang tarik yan.
Ha? Sinubukan kong umakyat dyan eh. Bagong ahit Tinry ako mo ba? Tinry mo? Oh, bagong ahit ako. Pagbaba ko, balbasarado na ako eh. Matindi ka? Di ba? Ako nga, inakyat ko Mount Shaw. Ay, ano pagbaba mo? Ano ka na? Ha? Shokos order ka na pagbaba mo. Mount Shaw Boulevard dito sa Shaw Station. Di ba inakyat mo rin yan, di ba? Inakyat mo rin yan. Muntik din akong tumirig dyan, kuya. Di ba? Buti na lang pag akyat ko doon medyo may platform silang pwede kang humingang malalim. Hindi, ang kagandahan naman doon, may elevator, kaso nga, may pag masyadong escalator. maaga, hindi mo naman available pa yung elevator. Di ba? Pero ito walang alternative ito. Talagang itinayo yata ito. Ang disenyo nito, nakabase sa Mount Everest. Antindi naman, no? Kaya nga tinawag na Mount Kamuning. Antarik? Grabe. Hindi ba pwedeng pailalim na lang? Actually, kaya siya ginawang matarik kasi pagbaba mo, tirik na mata mo. Matindi pala. Speaking of transportation, personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagbubukas ng Amandayehan Port 1 sa Basay, Samar na mag-uugnay sa mga lalawigan ng Leyte at Samar. Katuwang ang Philippine Ports Authority at Department of Public Works and Highways, inilatag ng DOTR ang alternatibong ruta sa gitna ng malawakang pagkukumpuni at rehabilitasyon naman ng San Juanico Bridge. Ito ayon sa DOTR ay tugon sa tagubilin o utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawa ng paraan ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa mga apektado ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Pasada May nag-message sa Engineer Winner Contino, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan. Yung daw magbabalot nung umakyat sa Mount Kamuning Footbridge, Penoy ang sinisigaw. Nung bumaba raw, balot na sinisigaw. Ang tindi naman na magbabalot na yan. Itim pa buhok niyan. Nung umakyat, pagbaba, puti na. Intindi. Ang tarik din. Natry ko rin eh. Inulit mo pa ba? Hindi na. Hindi na. Ginagawa lang po natin katatawanan kasi parang insulto naman sa mga Pilipino to di ba? O kaya nga naglagay ng footbridge para maiwasang madisgrasya at mamatay sa aksidente yung tatawid Ang ikamamatay naman, atake sa puso. Hiningal. Di ba? Hiningal. Hiningal ako katatawa. Seryoso ulit tayo. Seryosong balita ito Overvalued na ang piso simula pa noong 2019. Ayon ito sa isang pag-aaral ng Australia at New Zealand Banking Group gamit ang Real Effective Exchange Rate, isang karaniwang sukatan ng halaga ng pera. Ayon sa ANZ Research, ang sobrang halaga ng piso patuloy na nagpapahina ng ekonomiya ng Pilipinas, partikular sa sektor ng manufacturing at export. Iminungkahi ng ANZ na pag-isipan ng pagpapababa sa halaga ng piso upang mapabuti ang competitiveness ng Pilipinas. Anila, ang kasalukuyang modelo ng ekonomiya nakaasa sa consumption, imports at remittances ay hadlang sa pag-angat ng productivity. Kaugnay nito, iminungkahi rin ng ANZ na palakasin ang foreign exchange reserves ng bansa upang mas may kakayanan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kontrolin ang exchange rate sa harap ng mga panlabas na krisis. Pasada Balita. Samantala, mas exciting experience ang hatid ng Enchanted Kingdom simula sa buwan ng Oktubre para po sa lahat ng mga Pilipino. Uy, birthday month yan. Kasunod na rin ito ayon kay EK President at Chairman Cesar Mario Mamon ng pag-upgrade at muling pagbubukas ng Space Shuttle na hindi ko na rin inulit dahil... Jokot ka, no? Tinitignan ko pa lang yung Space Shuttle. Parang aatakihin na ako sa puso yung twice ko lang ginawa yan. Mas matindi ba sa rolling yan? Sa tawag ng roller coaster? Mas matindi? Alam ko, hindi. Mas matindi itong Space Shuttle sa roller coaster. Saan yan? Enchanted? Enchanted Hindi pa nakapunta dyan Bigay naman. Bukod sa Space Shuttle at Agilad experience ride sa Oktubre sa kauna-unahang world-class theme park sa Pilipinas na sumasailalim sa park revitalization upang makaranas ng magical experience ang park goers. Sinabi ni Mamon na ang mas pinagandang Space Shuttle at Agila
The Experience Rides ay bahagi na rin ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng EK sa pagdiriwang ng anibersaryo nito sa October 18 at 19. Isa ang space shuttle sa may tuturing na legacy rides ng EK na sa pagbabalik sa Oktubre ay magbibigay ng bagong loading at unloading experience. Samantalang ang reopening ng Aguila The Experience na tinaguriang first and only flying theater sa bansa ay magtataas sa learning at entertainment level kaakibat ang environmental responsibility at sustainability. Puspusa naman ang paghahanda ng Enchanted Kingdom para sa kakaibang experience sa mahigit 30 rides at attractions dito kabilang ang Eclipse na pinakabagong family thrill ride at kauna-unahan din sa Southeast Asia. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Pasada Balita. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ilang pang mga balita, handa ang Department of Justice na imbestigahan ang mga alegasyon laban sa pamunuan ng Bureau of Immigration basta't mayroong sapat na ebidensya. Ito ang inihayag ni Justice Spokesman, Assistant Secretary Attorney Mico Clavano, pero wala pa silang sapat na dahilan at ebidensya upang magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa alegasyon. Mauubos lamang anya ang kanilang oras kung wala namang matibay na batayan. Dahil dito, hinikayat ni Clavano ang mga empleyado ng BI na lumutang na at magbigay na mas matibay na pruweba upang mabigyang pansin ang alegasyon. Tinayak naman ng tagapagsalita ng DOJ na bagaman tila wala pa silang ginagawa ay nakamonitor naman sila sa nasabing usapin. Matatandaang itinanggi ni BI Commissioner Joel Viado ang mga paratang sa kanya. Pasada Balita. CHR is our boss. Yan naman ang binigyang diin ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights upang talakayin ang kanyang direktiba sa mga pulis hinggil sa paramihan ng huli. Ayon kay General Torre, sa pag-iimplementa ng nasabing kautusan, titiyakin nilang hindi maaapakan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Anya hindi rin kukonsintihin ng PNP ang pagkakaroon ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang termino. Dagdag pa ng hepe ng pambansang pulisya, last resort o huling hakbang lamang ng mga pulis ang paggamit ng tinatawag na lethal force o dahas sa mga gagawing pag-aresto. Anya mangyayari lamang ito kung manlalaban ang sinumang aarestuhin. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Palo na sa 26.8 trillion pesos ang kabuuang assets ng Philippine banking industry hanggang katapusan ng Abril. Ito'y batay sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At lumabas dito na mas mataas ito ng 5.5% kumpara sa 25.4 trillion pesos noong sa kaparehong panahon noong isang taon. Gayunman, bahagya namang bumaba ng 2.7% ang total assets kumpara noong Marso na 27.6 trillion pesos. Umakyat naman ng 10.2% ang total loan portfolio sa 14.8 trillion pesos habang ang net investments ay tumaas ng 8.8% o 8.0 trillion pesos. Samantala, ang total liabilities ng banking sector ay lumago ng 3.1% sa 4.6 trillion pesos mula sa 4.4 trillion pesos noong nakarang taon. Ang paglago ng assets ay suportado ng mas mataas na deposits, loans at investments. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Magpapatuloy pa rin ang palitan ng mga bihag ng Ukraine at Russia sa mga susunod na araw. Ayon kay Ukrainian Military Intelligence Chief Kirilo Butanov, walang katotohanan ang ipinapakalat ng Russia na umatras na sila sa kasunduan. Tatanda, ikinabahala kamakailan ng Russia ang hindi pagtuloy ng prisoners swap dahil sa mga nangyayaring drone strike sa pagitan ng dalawang bansa.
o dalawang panig. Kaugnay nito, nakatakda namang pumagitna ang Amerika sa pag-uusap ng dalawang panig upang tuluyan ng matigil ang mahigit 3 taonang digmaan doon. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alas Pilipinas, natikman ang buwan naman ng pagkatalo sa ABC Women's Volleyball Nations Cup kontra Iran. Tawag dyan. Tawag. Ano? Min-alas. Oy, grabe siya. Min-alas sa sobrang lakas. Alamin po natin ang sports update mula po kay Boss Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Natikman ng Alas Pilipinas ang una nitong pagkatalo sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup na ginanap sa Hanoi, Vietnam. Ito'y matapos silang lampasuhin ng Iran sa 5 set na mayroong score na 25-16, 21-25, 26-24, 23-25, 13-15. Gayunman, hindi pa tapos ang laban para sa nasabing koponan dahil sunod nilang haharapin ang New Zealand sa June 11. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Kilala ang buko dahil sa presko at masarap nitong lasa, subalit alam nyo ba na maliban dito, marami rin itong benepisyong taglay para sa kalusugan? Isang benepisyo ng buko ang pagiging epektibo nito upang magpa-rehydrate dahil mayaman ito sa tubig at electrolytes. Maigi rin ang buko sa mga taong may hypertension dahil nakatutulong rin ito sa pagpapababa ng blood pressure dahil sa potassium at magnesium na content nito. Mabisa rin ang buko sa paglilinis ng kidney at urinary tract na makatutulong sa pag-iwas sa kidney stones. Nagpapabuti rin ito ng digestion dahil sa taglay nitong dietary fiber. Maganda rin sa mata ang buko dahil sa taglay nitong vitamin A na isang antioxidant na nakatutulong sa pagpapalini o pagpapanatili ng malinaw at malusog na mga eyes. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Solen Yusuf ibinida ang kanyang mga obra sa isang art gallery diyan po yan sa Makati. Alamin po natin ang tunay-tunaladang showbiz chika mula po kay Bini. Mahilig po sa BJ. Buko Juice. Buko Juice. Bini Anton. Hello Papa John at Papa Drew. Oy, bago ako magbalitang showbiz sa inyo, batiin ko lamang si Engineer Jen. Ayan, ang napakaganda nating engineer. Siya po ang taga-ayos ng mga makina ng aming mga sasakyan dito kasi engineer. Horny! Anyway, happy birthday ulit Jen. At para sa aking balitang showbiz, balik art scene si Solen Yusuf matapos ibandera ang ilan sa kanyang mga artworks sa pamamagitan ng isang art exhibit. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Solen na kabilang ang mga obra niya sa mga tampok sa 3 buwang art show sa Providence Art Gallery pop-up sa Power Plant Mall, Makati. Ibinida niya rito ang kanyang painting na pinamagatang Echoes of a Dream na gawa sa kombinasyon ng acrylic, ink, charcoal, oil, pastels at stitching. Magugunitang noong Disyembre, nakipagtambal si Solen sa kababatang kaibigan na si Olivia de Aboville para sa exhibit na Vita. Nakibahagi rin siya sa Pinofinas Group Show sa Japan noong nakaraang taon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala sa ating good news, nakabuo ang mga mananaliksik mula sa University of the Philippines, Visayas ng bersyon ng patis na, wow, good news to, low salt gamit ang tahong. Karaniwang mataas sa asin ang mga produktong tulad ng patis na maaaring magdulot ng seryosong banta sa kalusugan, kaya naman gumawa sila ng alternatibo na tinawag nilang healthy patis. Ayon sa mga mananaliksik,
mas masustansya ang tahong bilang sangkap sa patis dahil mas mababa ang sodium content nito at mayaman pa sa protina, amino acids, zinc, calcium at iron. Sinuportahan naman ng isang pag-aaral noong 2021 ni na Dr. Jose Peralta, Dr. Erestina Peralta at ng kanilang mga kasamahan mula UP Visayas ang naturang alternatibong pampalasa na kung tawagin ay Healthy Patis. Pasada Balita. O yan, paalalaman po natin bago tayo tuloy magpaalam, may oil price increase ngayon. Gasolina, diesel, kerosene, sentimo. 60 po sa gasolina, 95 sa diesel at 30 centimos po sa kerosene. Kuyang, may personal lang akong paalala. Pasensya na po. Yabol ko. Sige, sa lahat sige po lang. ng mga nakakakilala, mga kababata po, kapamilya, kaibigan, pati po sa lahat mga nakaaway ni binibining Jeneline Jen Rico Hermoso, nais lamang po namin ipabatid na birthday niya po ngayon. Kain mo? Ngani! Ngani, Jen! Happy birthday, Ateng, ha? Happy birthday kay Jeneline Rico Hermoso na isa pong tunay na Marindukenya. Sa puso, sa diwa at sa isip. At sa height. At sa lechon. Ay, lechon pala. Hindi pala lechon. Ayan, eto. Tayo po ay pansamantalan po nagpapaalam. Happy birthday din po sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong karawan ngayong araw po na ito ng Hunyo 10. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Aliw Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino, Johnny Banyes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na, nandyan na sila, Karambola. Oras sakto en punto, Director Winer Contino, alas 8 na ng morning. Bye! Happy weekend! Yahoo! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersya.